ang daming viral video ngayon, ha? Naglalabasan, kanya-kanya ng pictures. Yung slope na lupa, ang ginagawa lang, tinatabunan na ng semento agad, eh. Mali pala yun, kasi pag dumanong agos sa tubig, nabakbak, pumasok mo sa loob. Paano lupa ito? Nilagyan mo ng semento. Paano kakapit yung semento sa lupa? Titigas lang yun. Yung mismo, paano magiging pampatigas yun? So, substandard yun, Sen? Wala. Dali lang yun. Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program of work yun eh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Yung isa naman dyan, Sen, nakita ko, nandun sila sa ilog, ha? Tapos may slope, di ba? Pinapalitadaan yung lupa. Pinapalitadaan para maging semento, kikinisin. Ay, nako. Paano mo papalitadaan yung lupa? Di ba? Paano kakapit, di ba? Well, gusto ko sanang ituro doon sa ating mga kababayan. Ano ba ang matutuklasan doon sa hiningi sa DPWH, sumama yung tao ninyo na kasi baka ito po, alam din ng tao, mga nanonood ngayon, nung nakaraang Biyernes na humingi kayo ng pictures, ng video. Ba, marami nang nagbibigay sa akin ngayon, iba't ibang lugar na. Baka kasi ang pangkaraniwang tao, Sen, hindi nila alam kung ano yung may dispalinghado at saka yung tamang specification na sunod, yung specification na isang proyekto. Hindi, kaya nga yung aking inihingi lang, litratuhin nyo lang, kami na mag-a-analyze eh. Ganun po. May mga technical naman kami, pag nakita, ay walang revetment ito. Walang reinforcing ito. Isip-isipin mo, 2 taon pa lang, nabutas dito. Paano mangyayari yan? Yung pala. Ito, tingnan mo ito, embankment ito. Pagkaraniwan, pagka-embankment, diki ito eh. Yung pala yun. Meron kang embankment, wala kang revetment. Kasi yung embankment mo, may suhay pa yun eh, yung revetment mo. Pagkatapos yung revetment, doon mo ilalagay yung tulos, yung bakal. Para yung integridad ng project, talagang tatagal yan. Nakikita mo ngayon, wala pang 1 taon eh. Yung isa nga, hindi pa nga dumating ang... yun na nga, wala pang ulan yun. Pinakita yung picture, na bakbak na kagad. Wala pang ulan puro putik ang ginamit eh. Ayun nga. So yun palang kaibahan ng revetment sa DK. Yung DK kasi parang sa Bacolor, Pampanga. Pagka kasi karaniwang ilog lamang yun kasi, ito kalsada. So, slopes protection, nagsasabi, revetment na yun. Kasi maliit na ilog lang eh. Maliit na ilog. Tama na yun. Pero lalagyan mo ng bakal. Yung... nakabaon. Tsaka ang pagbabaon nun talagang ibabaon mo. Kaya nga meron siyang pile driver eh. Para hindi ka dumaan man ng malakas na agos. Pipilitin mong ibaon lahat yung anim na yun. May nakalitaw na halos kalahating metro pagkatapos ibabaon mo yun. At hindi lang pagbabaon yun eh. Kasi yung revetment mo na ganyan, kalsada to, may revetment ka at ibabaon mo, ito nga yung ibinaon mo na kung depende sa haba. Nakaano ito, meron siyang biga na kung tawagin ay apron. Para hindi sila nagkakahiwa-hiwalay. Tingnan mo itong mga ibang litrato. Kakabit doon. Nakahiwalay lahat. Ano ngayon ang integrity nun? Hiwa-hiwalay na yung bakal. Kaya pala pag dumaan ng agos, natutumba kasi. Walang apron eh. Pero kung meron kang apron, karaniwan tawagin nila yung biga. Marami po kasi mga technical terms. Kung yun ay talagang tagos doon sa hangganan para ngayon pati yung tinatawag na scouring ay ma-address mo. Matibay, kahit na medyo naagnas na yung dito, may nakabaon pang 1 metro, hindi sa basta babagsak. Hindi ngayon, makita mo, nakabitin na yung bakal, tubig na yung umaagos dito eh. Wala na siyang salalayan ngayon. Wala nang pundasyon. Kaya pala dyan, ang daming viral video ngayon, ha? Naglalabasan, kanya-kanya ng pictures. Yung slope na lupa, ang ginagawa lang, tinatabunan na ng semento agad eh. Mali pala yun, kasi pag dumanong agos sa tubig, nabakbak, pumasok doon sa loob. Paano lupa ito? Nilagyan mo ng semento. Paano kakapit yung semento sa lupa? Titigas lang yun. Pagka umulan, yung mismo, paano magiging pampatigas yun? So, substandard yun, Sen? Wala. Dali lang yun. Tawagin mo yung district engineer na gumawa ng plano na yun. Kasi may program of work yun eh. Tawagin mo yung contractor na inutil na gumawa nun. Yung isa naman dyan, Sen, nakita ko, nandun sila sa ilog, ha? Tapos may slope, di ba? Pinapalitadaan yung lupa.
Pinapalitan na para maging semento, kikinisin. Nako. Paano mo papalitan yung lupa? Di ba? Paano kakapit, di ba? Ang semento, kung tawagin nila yan, plasterer. Plasterer. Kaya lang, sa mga building, nakikita mo, talagang may hollow blocks. Ito halimbawa to yan, yan diki yan, di ba, sa gilid. Walang may konting mga bakal sa gilid. Saan ka nakakitang, kamukha niyan. Yan, diki po ata ito, Sen. Nasaan yung mga bakal? Yan, yung mga bakal na yan ata sa gilid, Ayan, nakita mo yung nalapnos eh. Wala yung kumbaga sa bahay, pundasyon. Yung pinakamalaki. Wala. Yan ang sinasabi yung pinalitadahan ng lupa. Ayan, ito po yan, walang bakal tapos puro buhangin na sa loob May maliliit na bato Kaya pala nabakbak Ay pa ito sa Mindoro ito Sen Maganda yung ibabaw no? Ayan, tingnan mo. Nasaan ang bakal? Wala. Yun na nga po. Mayroon isa atang mali. Wala dyan. Hinahanap nga po. Yan yata yung picture ni Governor Dolor ng Mindoro. Nakita mo, gumuho ka agad. Naku. Pero ano ho ang gustong tuklasin, Sen? Di ba hinihingi kayo na magsasama kayo ng tao doon sa inspection team ng DPWH? Para makita natin lahat na yung pagkakagawa, maliban pa sa, yung ghost talagang wala yun. Ayun, talagang totally, as in talagang wala. Okay, maraming mananago. Ngayon, titingnan natin yung pagkakagawa. So makikita mo, asan yung program of work? Yan. Sa program of work, talagang kumpleto yun Pati specification. Bakit? Nasaan yung mga reinforcing bars dito? Nasaan yung bakal? Nasaan yung apron? Doon pala matutuklasan. Kasi pwede ka, dito, kahit hindi ka nagagamit ng siguro ng backhoe litaw na Di ba? Madadali. Bakit ka mo? Kitang-kita Kitang-kita. Nako. Yun pala. So, ang ating mga pangkaraniwang mamamayan, Sen, madali pala makatutulong at madali na matutuklasan kung ang isang proyekto unang substandard. Ang sinasabi natin, dahil ito po ay napakalawak po ng pinaglatagan po ng lahat ng mga flood control projects. Nationwide dyan, Sen. So, sa susunod na hearing kasi, ang aking inihingi kay Secretary Bunuan, lahat na ng flood control projects sa ganitong mga probinsya, ibigay mo sa amin. Para makita natin. Kasi naka-geotag naman yan. Makikita natin yan kung may nangyari o wala. Tapos titingnan natin yung kalidad ng pagkakagawa. Kung saan ayon dun sa program of work, may program of work yan Pagkatapos yung specification ng mga materials, madali naman So pag binungkal mo ng konti, wala naman kawayan. Paano makawayan ang nilagay mo? Ito naman, wala man lang. Dililista na natin. Talaga sa laula ang pagkakagawa. Papapanagutin mo lahat ngayon. Sino ang kontraktor? Bakit pinayagan ng DE? Yung mga project engineers nasaan? Yung mga project managers nasaan? Hindi ba? At saka, kayo na tuklasan ng Pangulo, Sen, iniulat, completed, nakapagbayad. As in totally ghost. Kaya ang pinatataka nila, paano nakapagbayad? Paano na-aprobahan ng tauhan ng COA? Hindi lamang yan. Alam mo, yung mas malalim dyan. Ang contractor mismo, yung district engineer. So, tingnan mo district engineer ng contractor. Sabi may sariling kumpanya po siya, gano'n? Hindi, hihiram siya ng hihiram siya ng lisensya. Kaya isa sa 15 dyan, nagamit. Kaya magtuturuan na yan tingnan mo. DE ka, alam niya second engineering district. Sabihin na natin, ex-province. Yan, yung enterprising na district engineer. Kung nyari, ikaw, Jen, ikaw si Legacy. Si Legacy. Si Nelson naman, si St. Timothy. Ayan, Pahihiram mo pahihiram mo. Okay, bakit mo pahihiram? Kunyari, si Nelson, ano ka na? Legacy. Legacy. Ako na lang yung kirante. Hindi. Legacy ka. Legacy. Ikaw si St. Timothy. Okay. Sabi ni Nelson, pahiram ko dahil unang-una, kahit hindi ako nagtatrabaho,
parang naipakikita ko, nagtatrabaho ako. Kasi may kinalaman yan sa pagre-renew ng aking lisensya. Kasi kapag wala akong nagawang mga trabaho sa loob ng isang taon, maaaring makancel ang aking lisensya. Ma-downgrade. Sa mga dito, hindi na nga ako nagtatrabaho. Kumikita pa. Kikita pa ako ng 5% na royalty. Tama. Ngayon, sa dami ngayon ng pagpapahiram ko, dahil masipag magpahiram itong si Nelson. Ano ba na? Legacy. Ipinamamalengke niya. Ito. Ipinamamalengke. Naparami niya ngayon yung yung pagpapahiram. Opo. Palagay mo, napahiram mo na 10 beses. Nako. Pagka nag-a-apply ka ngayon, i-upgrade mo lisensya mo sa Philippine Contractors Accreditation Board. Yung PCAB, yes po. Isipin mo, category B, naging quadruple A. Sa dami ng nagawa niya. Pero sa totoo lang, wala siyang ginawa. Papel lang pala pinahiram. Papel lang ang pinahiram. Ayun. Actually, hardware lang yung negosyo. Pero babasahin mo, yung pananagutan mo, at saka yung kabawalan sa'yo, pagka nakuha mo yung lisensya, merong kang merong kang pagsisikapang gawin at merong kabawalan doon. Isa yun sa pagpapahiram, hindi pwede. Bawal? Bawal. Pero practice lang sila. Practice naman. Pagka pinapractice ba, okay na? Ang nangyari kasi dahil sa matagalang practice, akala mo tama na. Ayun na nga po. Yun ang akala mo marami. Akala nila kasi legal yun. Iwanan kita dyan. Kung ikaw naman ang district engineer. Yan. Naku. Dahil sa... Kapito-pito ko ngayon. May project sa distrito ko. Merong district engineer ngayon na pinakita sa akin ang mga litrato. Isip-isipin mong nag-birthday. Puro model ang mga kasama niya. No? Nasa isang isang magarang sasakyan parang artista band, gano'n. Pagkatapos makikita mo yung lugar, pati pagkain talagang, pati yung motor, pati yung bisikleta niyang mga mountain bike na tigi 1 milyon ang isa. Bike pa lang ho yun, ha? District engineer lang ito, ha? Okay, ngayon, bakit siya nakakaginhawa? Bakit siya kumikita ng marami? District engineer siya. Siya yung gagawa ngayon. Merong equipment ng district. Okay. Opo, gamit ng gobyerno yun. Gamit ng gobyerno. Gasolina ng gobyerno, taong gobyerno, lahat ng resources ng gobyerno. Siya pagkatapos siya yung gumawa ng program of work. Pagkatapos siya yung mangungulekta. Siya ang bagman. Nako. Sabi niya, sir, ito po yung bahagi po ninyo, sir. Distribute. Ganon. Anong klaseng... Kaya sinasabi ko sa kanila, ako hindi ko kayo bibiruin sa sinasabi ko sa kanila. Huwag kayong mag-i-smarter rito. Pareho tayong, walang smarter rito. Magtapatan tayo, sumagot kayo sang ayon sa tinatanong ko, di ba? Opo. Yun lang, ganun lang kasimple.